Hello world! Ako nga pala si Doji. So ngayon guys, pag-aaralan natin is Java data types. Wala nang paligoy-ligoy pa. Meron dalawang klase ng Java data types. Primitive and non-primitive. Ngayon, para maintindihan natin ano yung primitive at ano yung non-primitive, kailangan muna nating alamin ano ba ang ibig sabihin ng data. Kasi pinag-usapan natin data types. Merong primitive, merong non-primitive. Okay, yun yung mga types of data. So first, alamin natin ano ba muna yung data. So syempre, para magkaroon tayo ng visual, maintindihan natin ng mas madiin, open natin yung mga code editor natin guys. So as you can see, ito na yung code editor na gamit ko. Maglalagay ako ng comment. Ay nakita nyo, meron na rin tayong title dyan. So nilagay ko na. So una, para malaman natin ano yung primitive sa non-primitive, alamin muna natin ano ba ang ibig sabihin pag sinabi natin na data. Okay? Pag sinabi natin na data guys, ito ay information na nakastore in a computer. So yun ang definition ng data guys. Any kinds of information that is stored in a computer. Okay, for example, yung pangalan mo or yung age mo, diba? Yung status mo, something like that. Anything that you can store sa computer is a kind of data. Okay? So like yung address, yung edad, yung pangalan. So yan, yung mga ganyan. So ngayon na naintindihan na natin yung data, kailangan na nating alamin ano ba ibig sabihin pag sinabing primitive yung data at non-primitive sa programming. First of all, gusto ko muna sa inyong ipaliwanag o kaya bigyan natin ng parang kasing kahulugan yung salitang primitive. Paano ba pag sinabi nating primitive? Pag sinabi nating primitive guys, ito ay simple at direct. Okay? Rekta siya. Wala siyang paligoy-ligoy. Simple. Ito na yon. Yan lang yun, okay? So mamaya, papakitaan ko kayo na example ba't siya naging simple para mas maintindihan ninyo. Sumunod, ano naman pag sinabi nating non-simple? Parang ganun lang yun. Non-primitive, diba? Hindi siya simple. Ano ibig sabihin? Hindi simple, complex. Yan. So wag na natin ilagay yung salitang hindi direct. Confusing yun. Basta pag sinabi nating primitive, simple, direct. Pag sinabi nating non-primitive, hindi siya simple, complex siya. Okay. So ngayon guys, ano-ano ba yung mga example ng primitive na data? Punta tayo sa primitive, okay? So maglagay tayo dito ng multiple comment. Ayan. Isilin natin ng konti. So yung mga primitive na data parang ganito. Kunyari, numbers. For example, sasabihin natin yung number is 18. Pwedeng 19, pwedeng 3 digits, 400, or 300. That's a primitive data, okay? Pag sinabi natin 1,000, primitive data yan. Simple, direct. Pag sinabi mong 1,000, 1,000, okay? Simple lang siya, 1,000. Isang klase ng value. Kunyari, ilan yung student? O yung store ng information natin about sa student count, 1,000. O yung 1,000 data yon, that's a primitive data. Simple, madaling intindihin, 1,000. Direct, okay? Isa pa, letters. Okay, like A, B, C, D, E, diba? F, G, yan. So yung mga yan guys, yan ay mga primitive. Kumbaga, isang single value lang siya lahat. Yon, lagay natin dito. Isa sa katangian nito ng primitive is single value. Meron pang isa. Sa programming, meron tayong tinatawag na booleans. Ano ba ibig sabihin ng boolean? Pag sinabi nating boolean, isang uri ng data types din to, na meron siyang dalawang klase ng value. Okay? Pwedeng on or off. So, pwedeng on or off. Or sa coding, yun ay commonly binibigyan natin ng value na true or false. Yan. So, meron tayong ganyan. So, either way, kung true, kung false, that's also a data. Pwedeng totoo o hindi, data pa rin yun, di ba? So, dahil single value lang siya, hindi pwede magsama yung true or false. Parang ganito, pahingi nga ako ng kape na mainit na malamig. Walang ganun eh. Pahingi nga ako ng maalat na matamis. Walang ganun, di ba? So, ganun din sa computer. Pag sinabi mo na ang isang bagay is true, sinave mo, ay true yan. Pero pag dinilit mo, false yun. Di ba? Hindi pwedeng save, delete at the same time. So, ganun din, no? Sa computer, meron din tayong ganong klase ng data. Ang tawag dun sa programming is boolean. Pwedeng true or false. So, kunyari, pag sinabi natin, ako ay student, check mo sa computer, true and false. Hindi pwede yun. Pag sinabi mo student ka, it's either true or false. Diba? So, yun ay isang uri din ng data types. Single value lang din yung pwede mong ilagay. True or false. Kaya nga or yung ginagamit natin, diba? Isa lang. So, meron pang isa, nakalimutan ko. Meron din tayo na number na may decimals. O, bakit meron pang number na may decimals? Bakit hindi na lang isama dito? Teka muna, tatype ko muna ha. 3.14. Ayan. So, number din yan. This is also a primitive data. O, bakit hindi ko pa isinama dito? Sa programming kasi guys, or sa coding, so meron tayong principles na pinaghihiwalay natin yung mga whole number dun sa merong fraction. So, ano yung principle na yon? O, papakilala ko na sa inyo. Gusto ko muna tandaan ninyo, meron tayong 4 na primitive dito. So, ito lang yung mga basics na common. So, pag sinabi nating primitive, simple, direct, at single value. 3.14. Yan. That's also a
ay primitive data. Pero hiniwalay natin siya kasi meron siyang decimal value. Ngayon, papaliwanag natin. Bakit natin hiniwalay? Kasi meron tayong tinatawag, guys, na eto, makikita ninyo, meron tayong tinatawag na data types. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to, guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return, guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. Okay? So, ano-ano tong mga data types? Unahin natin sa primitive na data. So, sa primitive na data, meron tayong data types din na tinatawag. So, kagaya nito, guys, this is a primitive data. Alam nyo na yan. So, anong data types to? Halataan nyo naman, di ba? Iba-iba sila. Merong boolean, merong letters, merong numbers. Hindi sila same. Though pareho silang primitive na data, pareho silang may single value, pero hindi sila pareho ng characteristics. Yung isa number, yung isa naman letter, yung isa naman merong decimal value. So, eto ngayon yon. Unahin natin sa number. Ang data types ni number, guys, kapag ka whole number is integer. Ngayon, ano ibig sabihin pag sinabing integer? Integers are numbers that are whole, no decimal value. Walang decimal value. Kaya natin sila pinaghiwalay. Although, number din naman yung 3.14, lagay natin sa baba, pero hindi siya integer. O, alam nyo yan, bilang mga elementary, di ba? Pagka may decimal value, hindi integer, di ba? So, yan, ang tawag dyan is double, okay? So, that's a double. Think hindi ko siya ngayon i-discuss para hindi tayo lumalim masyado, okay? So, basta mas safe na gamitin natin tong double. So, pagka whole number, walang decimal value, yun ay integer, okay? Pagka merong decimal value, yun ay double. Nakuha ninyo. Paano naman tong mga letra? Ano to, letters? Oh, sa totoong mundo, letters yan. Sa fantasy, sa programming, guys, hindi yan letters, okay? Sa programming, guys, mas tinatawag natin to na char. Yan, character, kumbaga. Okay? So, pag number, integer. Ang integer, primitive data yon. Pag double naman, primitive data pa rin. Bakit? Single value lang naman yan eh. Sa mga letters naman, mag-type ka ng isang character, parang ganun. A, B, C, so ganun, guys. Tapos, need no introduction na paliwanag ko na sa inyo, meron naman tayong boolean. So, yung boolean, data types din yon. Data types yon nung sinasabi ko kanina na true or false. Nakuha ninyo. So, itong mga to, guys, ito ay mga primitive data. Pero iba-iba sila. Hindi sila lahat numbers. Meron tayong integer na data types, which is numbers na walang decimal value. Meron tayong double na data types, which is numbers naman na merong decimal value. Meron tayong character na data types. Yun naman ay mga single letter. Meron din tayong boolean. So, pag sinabi natin boolean, it's either true or false. Diba? Sa binary, yung on and off. Okay? Data rin yun. Now that we understand kung ano yung primitive na data at saka yung mga data types ng primitive, it's time to go down. Okay? Ano naman yung tinatawag natin na non-primitive?